Ano ang pinapaamin sa iyo ni Sergeant Maliban nung nasa stasyon kayo? Yun nga po yung Alis ka muna sa mic. mga hold up sa city kung may kilala daw po ba ako. Tinatanong ka tungkol sa mga nangho-hold up? Opo. Mr. Chair, kung pwedeng ipakita kay Sunny Boy sa ating camera yung 2 sa 6 na naka-civilian ngayon, at least kung ma-identify or ma-rule out kung sila yung sumuntok sa kanyang tagiliran. Hindi, mas maganda siguro silang lahat na nandun. Sino Sige po, Mr. nakasibilyan? Chair. Team leader. Sino mga nakasibilyan during the time? Aside sa 2 intel operative, si Maliban at si Bugayong. Sino nakasibilyan? Sir, yung mga iba pa pong intel, Sino? si Police Staff Sergeant Sausa, Tayo, Sausa, tayo. Sige, lapit ka dito. Sino pa? Police Corporal Kilan, Ilan? Forward. si Police Staff Sergeant Villanueva, Villanueva. Kung nakasibilyan ka. Ito. Sino pa? si Police Staff Sergeant Laico, may intel sila. Sino pa? Yan na po lahat. Yung nakasibilyan yan during the time. Yes po. So tayo kayong dalawa. Tayo. Mag-police line tayo dito. Ay, parang police line. Talaga, literal na police line ito. Kasi police ang nakalinya. I don't want to do this, ha? Hoy, makinig kayo. I don't want to do this. Pero in the interest of truth and justice, para rin kayo hindi mabigyan ng masamang pag-iisip ng taong bayan, pakita natin yung mukha nyo kay Jimboy. The same is true kung andito si kung andito si Sunny Boy, magkaharap-harapan mo kayo magkikita. So, ipakita lang natin yung mukha niyo. But before that, baka meron sa inyong gustong umamin na may nagsuntok ng Jimboy. Ay, Sunny Boy. Meron? Wala. 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 So, wala. Okay. Amira, ikuha mo nga yung mukha nila para makuha ni Jimboy, ni Sunny Boy, kung sino yung nanuntok sa kanya. Hindi, Mr. Chair, isang huling katanungan lang. Mr. Chair, if I may. Go ahead, Senator. Doon sa tanong ni Joseph. Senator Bato, uling katanungan sino sa inyo ang nanuntok doon sa tagiliran niya, no? Bago kayo i-identify ni Sunny Boy. Dahil pag kayo na-identify ni Sunny Boy at nagsinungaling kayo, pakukulong namin kayo. Sige na, one last chance. Sige, para hindi na kayo makontem. Wala. Wala talaga. Magsalita, ikaw rin sumagot ka. Ikaw. So, yung iba sumagot, ikaw ayaw. Baka mamaya, ikaw ang nanuntok. So, wala. Okay, sige, Sunny Boy, tingnan mo nga itong mga mukha nila kung saan dito yung nanuntok sa'yo. Pa-close up kung pwede. Ha? Close up isa-isa. Parang beauty contest. Mr. Chair, Yes, Sunny Boy, nakita mo ba itong 6 na tao? Meron ba sa kanila yung taong sumuntok sa'yo nung araw na yon sa tagiliran mo? Wala po dyan, ma'am. wala. Wala po. Sige, thank you, thank you. You may sit down. At least, sasabi kayo na totoo. Na hindi kayo. Maliit po yun eh. I commend you for being very brave to stand up and to be cleared. Masama man sa kalooban ko para tayong gumawa ng police line dito. Pero
tulong na rin ito sa inyo para mapasinungalingan kung merong kuwan sa inyo, magbintang. Mr. Chair. Thank you. Yes, go ahead, Senator. Mr. Chair, may sinasabi po si Sunny Boy na maliit daw yung taong sumuntok sa kanya. Maliit. Maliit Sinong lang po maliit sa may inyo? Bigote po siya eh. May Maliit bigote. at may bigote. May pulis ka ba na may bigote? What? Wag, Kilala po May ni Captain bigote sa Carpio estasyon yun. nyo? Kilala po ni Captain Carpio. Dinala ni Captain Carpio yung maliit na may bigote na nagsuntok sa'yo. Kinausap Maliit nila ako na ng may kalaw. bigote. Baka may acid ka, Carpio. Dinala mo Sir- daw. No sir, wala pong may bigoting pulis sa amin. Hey, acid. Wala rin po akong asset sir. Kinausap niyo ang dalawa sa taas. Ano yun, Sunny Boy? Kinausap niyo ang dalawa sa taas. Yun yung umano sa akin. Kinausap ni Captain Carpio. O, yung kasama niya po. Yung isa. Yung Kilala isa niyo na po sumuntok sa'yo. Opo, siya po yung umano sa akin. Laruin mo. Kilala niya. Kilala mo. Kinausap mo man daw. Yung nanuntok sa kanya. Maliit na bigote. So Okay. sigurado ako hindi yung pulis. Kaya wala bang kayong pulis na may bigote, di ba? Yes sir, wala po kami Walang may pulis na bigote. So asset yun. Baka asset. Baka may asset ka doon na kinausap mo. Wala rin po akong asset sir. Mr. Chair, Sunny Boy, bukod sa maliit yung tao, may bigote, meron pa ba siyang ibang pagmumuka or sa pangangatawan na naalala mo, yung taong sumuntok sa'yo? Ayun lang po, medyo maliit, tapos may bigote po eh. Medyo maliit at may bigote. Yun lang yung naalala mo sa kanya. Sunny Boy, O, yun lang ba yung maalala mo sa taong sumuntok sa'yo na maliit siya at may bigote? opo. May baril po. At may barel? Opo. Anong klaseng barel ang dala niya? Hindi ko po nakakita kasi nakaano po yun eh. Nakatayo po ng damit niya eh. Tsaka po naka-jacket siya nun. So yung naalala lang, Mr. Chair, ay maliit, may bigote at may baril na nakatuck-in sa jacket. Siguro, Mr. Chair, baka kailangan mo na magpahinga ni Sunny Boy because it's Yeah. the first time na isa lang siya at siguro sa pagkakabigla, kaya kung minsan medyo nahirapan siya sumagot sa mga ating mga katanungan plus maybe na-intimidate siya dahil nandito tayo mga senador at maraming mga pulis. Pagpahinga muna natin siguro siya for a Yeah. few minutes. I agree. Dalawang tanong na lang po, Mr. Chair, kung maaari kayo, Sunny Tatanong Boy. pa sana ako sa... Okay, pero thank you. Thank you, Ah, Risa. Senator Risa, may tatanong ka pa kay... Dalawa na lang po kay Sunny Boy sa puntong ito, Mr. Chair. Patapusin natin. Sorry, Sen. Risa. Senator Yeah, kasi parang nakita ko, parang kinakabahan. Kaya nga eh. Pero sige po. But- Sige po. Dalawa na lang. Dalawa sa ngayon, Mr. Chair. Okay, okay, Salamat sige. kaayo. Sige. It's all right po, Sen. Rafi. Sunny Boy, dalawang tanong na lang sa ngayon. Alam ko hindi madali ito sa'yo dahil pinaalalahanan pa ng mga tanong namin yung nangyari sa inyo, yung ginawa sa inyo ni Jemboy. Dalawang tanong na lang, Sunny Boy. Una, tama ba na yung salaysay na pinapirmahan sa iyo ay hindi naglalahad ng katotohanan? Pero pinapirmahan sa iyo dahil at natatakot ka sa mga pulis sa oras na yon. Sunny Boy, O, tama ba na pinirmahan mo yung isang salaysay dahil takot ka sa mga pulis, pero hindi totoo yung nakalagay dun sa salaysay na pinapirma sa'yo? opo ma'am, mali po yung salaysay po ni Galvez po. So, Nino? Galvez? Yung ano po, yung investigator po nag-interview sa akin. Si Investigador Galvez ang nagpapirma sa iyo ng statement na hindi totoo? Opo. Kasi napakahaba po ng salaysay na binigay ko po sa kanya. Pagdating po kay Piskal, sobrang ikli lang po yung nakita ko. So, mahabang salaysay ang binigay mo, tama ba kay Sir Galvez? Yan ba yung sinabi mo?
Meron bang Yeah, Jimboy, habang mapahinga ka muna sandali, ha? Dali lang, Senator Risa. Yes, Mr. Chair. Galvez, yun. Tama ba na Yes po, Your iba daw ang sinabi binigay ni Salaysay ni Jimboy sa iyo, tapos nang i-convert mo na into affidavit, iba ang lumabas? Hindi po totoo, Your Honor, dahil nung time po na yon ay marami na po siyang mga nakausap. Maraming So, nakausap. nung ini-interview ko na po siya, sabi ko sa kanya, sabi ko, huwag kang matakot, sabi ko sa kanya. Sabihin mo lang yung totoo para matulungan yung kaibigan mo, sabi ko po. Meron kang kopya ng affidavit na kinuha mo sa kanya? Meron din po. Pakibigay dito sa committee para tingnan ko yung pirmado niya. At Go ahead, saka, Senator Risa. Mr. Chair, salamat Go ahead, kayo, Senator Mr. Chair. Risa. Sir Galvez, totoo ba na yung original na statement na kinuha nyo kay Sunny Boy, pagdating daw sa piskal, maikli na? Yun po ay pinirmahan ni Sunny Boy po sa harap po ng piskal. O yun na nga po. Opo. For the record, Mr. Chair, sinasabi po ni Sunny Boy, hindi totoo yung nakalagay dun sa affidavit na yon. Pero pinirmahan niya dahil natatakot siya sa pulis. And at this point, yes, Sunny Boy? Mr. Chair, pwede makasigit. Pinirmahan sa Ma'am, police station. tutulungan kita, Sen. Risa. Sen. Risa, It's okay, Sen. Rafi. Gusto ko lang pakinggan yung huling sinasabi ni Sunny Boy bago ko i-turn over ulit sa Sorry. inyo, bago sa huling tanong ko. Yes, Sunny Boy, may sinasabi ka ngayon? Hindi ko po pinirmahan sa police station yung hindi po sa fiscal. Okay, so pinirmahan mo sa police station. And Mr. Chair, at this point, gusto ko pong paalalahanan si Sir Galvez. Nung nakarang hearing kahapon, hindi po namin kayo isinama sa citing in contempt dahil may nakita po kami sa komite na at least effort nyo na magsabi ng totoo or mas totoo kaysa sa sinasabi ng ibang sumasagot sa mga tanong namin. At sana hindi po kayo lumihis dyan sa hearing na ito, kundi magsabi pa ng higit na totoo o yung kompletong totoo. Dahil para sa amin po, napakabigat ng sinasabi po ni Sunny Boy. And huling tanong kay Sunny Boy, Mr. Chair, Sunny Boy, nabanggit mo ring may pulis na nagsabing ipasok sa iyong salaysay na may dalang baril at droga si Jemboy. Tama ba yon, Sunny Boy? Opo, ma'am. Para po daw po sa kapulisan na mawalan po sa serbisyo. Yun po yung Ano, sabi- serbisyo? Opo, yun po yung sabi po sa akin ni Captain Carpio. Sinabi ni Captain Carpio. So, naunahan mo na yung huling tanong ko na nandito ba yung taong ito. So, Mr. Chair, Captain Carpio, sinabi nyo daw kay Sunny Boy, alang-alang sa serbisyo, sabihin sa salaysay niya na may dalang baril at droga si Jemboy. Tama ba yan? Hindi po, Your Honor. Wala po ako sinabing ganun. Mr. Chair, for the record, pinasisinungalingan ni Captain Carpio yung sinabi ni Sunny Boy na para po sa akin at least ay napaka timbang. Baka po yung sinasabi ni Sunny Boy ang pinasusisinungalingan yung sinasabi ni Captain Carpio. Na unfortunately, up to this point in time, Mr. Chair, hindi pa mapalaya ng komite sa pag-cite in contempt dahil hindi pa po nagpapakita ng good faith na magsabi ng totoo dito sa investigasyong ito. Salamat kaayo, Mr. Chair. Mr. At Chair. Sunny Boy, maraming salamat Mr. sa Chair. sandaling ito. Thank you, Senator Risa. Senator, si Jinggoy muna. Okay lang? Senator Jinggoy, go ahead. Thank you, Mr. Chair. Captain Carpio, ano sa tingin mo makukuha ni Sunny Boy sa pagsisinungaling niya kung di totoo yung mga sinasabi niya? Dahil ako, palagay ko si Senator Risa, pati si Senator Bato, Senator Raffy, tsaka Senator Robin, naniniwala kami dun sa salaysay ni Sunny Boy. Na kung ano-ano sinasabi mo sa kanya. Ano sa tingin mo makukuha niya kung nagsisinungaling siya? Ilapit mo yung microphone sa bibig mo. Sir, sa makukuha niya sa pagsinungaling niya, pwede rin po siya makasuhan, sir. Hindi yan ang tanong ko. Sa tingin mo, nagsisinungaling siya o ikaw ang nagsisinungaling? Hindi po ako nagsisinungaling, sir. Ay, siya nagsisinungaling. Sir,
It's her word, sir, against sa akin, sir. Ano yung huling sinabi ni Sunny Boy, Sir Risa? Mr. Chair, sinabi ni Sunny Boy na sinabi ni Captain Carpio sa kanya na alang-alang sa serbisyo, sabihin na may baril at droga si Gemboy. Wala po ako sinabing ganun, sir. Ma'am. Mr. Chair, with the indulgence of Sen. Jinggoy, Mr. Chair, kung mapatunayan ng komite na totoo itong partikular na sinabi ni Sunny Boy na na pinasisinungalingan ni Captain Carpio, kailangan must be dealt with by the PNP leadership to the fullest extent of the law. Kasi kung pinasisinungalingan ng affidavit, pinagtatakpan ng ebidensya para takpan ng krimen, integridad at reputasyon talaga ng buong organisasyon ang nakasalalay dito, Mr. Chair. Yes, Chair, totoo yan, totoo yan. Mr. Chair, Yes, Hindi, wait, mabilis Sir- lang. Yeah. Kasi marami pong karanasan for 20 years na yung mga pulis binabago po yung statement ng mga nagreklamo, inireklamo o witness. Ito po yung challenge ko kay, ano mo ibig sabihin ng PCMS? Police Chief Master Sergeant Aurelito Galvez. It's his word against yours. Tulad ng sinabi ng boss mo na si Captain Carpio. Are you willing to undergo a polygraph test na para patunayan na ikaw hindi nagsisinungaling? At kapag lumitaw na nagsisinungaling ka sa lie detector test na yan, ipapakontem ka namin at makukulong ka sa baba. Yes po, Your Honor. Yes. So Mr. Chair, pwede natin pa-polygraph test to and then babalik siya after na makuha natin yung result. May available ka ba dyan? NBI siguro, pwede tayo mag-hire sa NBI. Or in fact, meron akong alam na nag-private gumagawa ng polygraph test, So, independent. investigador ka. You know your rights and everything. So, you are volunteering to undergo a polygraph test? Voluntary yun. Voluntaryo. No, Your Honor. Ha? Hindi? Hindi, kung kulang kayo tinatago, bakit? Yun na yun. Ha? But still, we respect your rights, ha? That's your right. That is your right. Pero, Hindi, umuuna kanina, Your Honor, Mr. Chair. Oh, ayun. May sira ulo yata ito. Umuuna ngayon, biglang binawi. umuo ka na kanina. Ba't nagpalit ka isip? Ha? Galvez. Bakit nagbago ka? Sigot. Ba't nagpalit ka isip? I know the answer. I can answer that, Senator Jinggoy. Mag-oo siya rito, and then pagtalikod, tatanggi na siya. Just like sa lahat ng mga hearing natin dito na hinamon ko ng polygraph test, umuo, maging sa programa ko sa Wanted sa radyo, and then later umaatras. So, dito makikita mo na nagsisinungaling to si Mr. Galvez o Sergeant Galvez.